init daw. Bale, pare-parehas tayo na initan. Sige, start tayo. So, tapos na tayo sa time series. So, punta tayo sa, sa part 2 ng machine learning. So, ito talaga is, anong tawag dito? Related siya dun sa time series, pero magpe-predict tayo ng forward at saka backward. Pag time series kasi, ang pinipredict lang natin yung kasunod na data. Okay? Pag yung linear regression, kahit anong points along the line, old data, middle data, yung last na data, is pwede nating i-predict yung magiging specific value. Pero may specific condition lang ito kung paano mo siya gagamitin. Kapag yung data mo is purely linear. So, ang may encounter nating plot during this midterm is more on scatter plot na, hindi na tayo line graph. So, more on scatter plot. Almost lahat ng machine learning algorithm is ine-explain siya ng scatter plot. Naiiba lang sila ng implementation. So, sir, bakit pinag-aaralan pa natin yung linear regression? Out of respect sa unang artificial intelligence na algorithm, which is linear regression. Lahat ng artificial intelligence na algorithm, ang pinanggalingan niya is yung concept ng linear regression. Okay? Linear algebra. Kapag gusto mong gumaling sa artificial intelligence, kailangan magaling ka ng linear algebra. Kung natatandaan niyo yung analytic geometry, nagko-compute kayo ng parabola, ng kung ano-ano pa, na may specific graph. O kaya yung simpleng line, yung slope of a line, y is equals mx plus b, yun yung inspirasyon ng linear regression. Sir, edi magpipredict tayo, sir, dyan ng labels na hindi pa rin. Ang linear regression, ang pinipredict pa rin niya is numbers. Pero sabi ko nga, ang difference niya sa time series, wala siyang component ng time. Okay? Ulitin ko, ang time series, nagpipredict tayo. Halimbawa, ang last date ko is January 20. Beyond that, yun yung ipipredict ko. Dito, wala tayong component ng date. Okay? Ang gusto ko lang maintindihan nyo, pwede mong gamitin yung linear regression kapag ang data mo ay linear. Hindi naman perfectly linear, pero nag-e-exhibit siya ng linear na, pwede kong sabing linear trend din. So, ano ba yung inspirasyon ng linear regression? Ito nga yung sinasabi natin, pinakaunang machine learning algorithm, out of respect sa kanya, out of respect, kailangan nating pag-aralan. Ito yung pinakauna. So, ano ba yung linear regression? Okay? Ang pag-aaralan natin ngayon, yung theory niya, so, syempre, hindi tayo directly magko-code. Kung sa ibang teacher, diretso na tayo ng code. Gusto ko maintindihan nyo ano yung concept behind ng algorithm. Para mas maintindihan nyo lalo kung saan mo lang siya pwedeng gamitin. So, ang pag-aaralan muna natin is linear. Along the way, tuturuan ko kayo ng polynomial regression. Ibig sabihin, nagko-curve na yung line. May mga dataset kasi sa totoong buhay na nagko-curve siya. Hindi lang perfectly straight. Then, meron tayong regularization. Paano mapapaganda yung linear regression model. Tapos, meron tayong, siyempre, may mga dataset tayong dyan. So, unlike nung mga susunod nating algorithm, so, ang pag-aaralan muna natin is itong linear regression. Tuturuan ko din kayong mag-cross-validate ng machine learning algorithm, along the way. So, yun yung So, ano ba yung motivation behind sa linear regression? So, ganito na lang. Huwag na nating anuhin yung history niya. Kung sinong gumawa niyan. Okay, ganito na lang yung concept. Kung meron kang tatlong data, paano mo mapipredict, for example, kung ang value ko is halimbawa is 2.25. So usually, ang gagawin lang natin, kung ang data natin is straight line, edi magdo-drawing lang ako ng straight line. Pero, paano mo hahanapin yung straight line? Ang objective natin, given a set of data, ano yung magandang position ng straight line? Yun lang yung ginagawa ng linear regression. Kung meron kang data, which is, halimbawa, for example, tatlo yung data mo, ano yung best line of fit? Yun yung keyword ng linear regression. Paano mo i-fit yung specific data mo na magre-represent ng example ng prediction?
So for example, ang value ko is 125. So ang prediction ko is ito. Okay, gets ba? Kung linear yung data mo. Halimbawa, meron ako ditong sabihin ko ito'y 10. So ano yung magiging value ng 10 mo? Ano yung magiging prediction mo at specific point? Yun yung hinahanap natin, yung best line of fit. Sir, gagawin ba natin yung manually? Huwag nyo nang pangarapin. Ginagawa namin to sa PhD ng manual. Ang hirap. Kahit 10 data points lang ibigay ko sa inyo, ika-calculate mo yung yung pinakamagandang best line of fit. Hindi mo alam kung ganyan ba, nakaganyan ba yung line para mag-represent ng magandang prediction. Huwag na nating pangarapin. Okay, mahirap siyang i-compute. So, given a value of x, may x ka, may y's din. Tama. Anong relasyon na naman? Meron kang x, may y's. Kung bakit kayo nag-break. So, ibig sabihin may reason. Okay? So, ibig sabihin may reason tayo, at specific value ng x, ano yung magiging prediction natin na y. So, yun lang hahanapin natin. So, ganun ba kasimple ang linear regression? Okay, nagre-record ba tayo? Yes. Wait lang, sinisigurado ko lang. So, ganun ba kadali yung linear regression? So, technically, madali lang. Kung meron akong value ng 1, 2, 3, so malamang ang magiging prediction ko din is ganun. Okay, yan yung hinahanap natin na fitted line. Pero may mga cases, yan yung magiging prediction natin. So, nagigets, specific value ng x, may makukuha akong value ng y. Intersection lang. Linear algebra. Okay? So, ganun lang. What if ganyan? Humihirap siya kapag hindi siya perfectly linear. Pero, kung makikita mo, nag-e-exhibit pa rin siya ng linearity. May mga linear data tayo based sa scatter plot. Ano yung magiging best line of fit mo dyan? For example, yan ba? Para ma-minimize mo yung error. Ito ba yung best line of fit? Yan ba? Ito ba? Or, halimbawa is, papipiliin ka, ano yung pinakamagandang best line of fit? Yung line 1 o yung line 2? Sa palagay nyo? Line 1 ba yung best line of fit? O yung line 2? So, siyempre, titingnan ko yung line 2. So, sir, bakit? Mini-measure kasi natin yung error. So, ibig sabihin, kung may value ako ng ganito, halimbawa lang dodrawingan ko ng line. Ang totoong nangyari ay ito, pero ang magiging prediction mo ay yun. So, ibig sabihin, may error na agad tayo. Nagigets ba? So, ibig sabihin, kapag ibabalik ko yung kasunod na line, ay yung previous line, babalik ko, halimbawa, nandito sa taas. Malayo na kasi yung magiging, halimbawa, ang prediction ang actual na nangyari ay ito, pero ang magiging prediction mo ito. So, medyo malayo na. Okay? So, sir, paano mini-measure yung error? Ano pa rin? MSE, MAE, RMSE, MAPE. Ganun pa rin naman yung ginagawa natin eh. Okay? Gaano kalayo yung line? Halimbawa, nasanay kasi tayong line yan. Halimbawa, ito yung test data, tapos ito yung prediction. So, ganun din. Ito yung prediction mo, gaano kalayo yung error. Nagiging line lang kasi yung time series, pero ngayon gagamit tayo ng scatter plot. So, same lang naman yung concept. So, sir, bakit maganda sa time series ay line? Kasi may concept tayo nung time. Dito wala tayong concept ng time. Pwedeng yung data mo na halimbawa ay 300 is nangyari ito ng 2022. Ama. Tapos yung data mo na 100 is nangyari ito ng 2038. Wala tayong specific arrangement. Nagigets ba? Wala tayong specific arrangement. Kung wala kang specific arrangement, mas magandang i-project mo siya scatter plot. Hindi yung line graph. Wala tayong concept ng time. Okay lang na nangyari yung 0 ng 2030, tapos yung 400 nangyari ng 1891. Okay lang yan. Okay, kaya hindi tayo gumagawa ngayon ng time series. So kung titingnan mo, ito yung pinakamagandang best line of fit. Ito yung ipapahandle natin sa Python para mahanap natin yung best line of fit. Hindi na natin manually hanapin. Kasi napakadaming probability eh. Halimbawa, ito yung line. Ganyan ba yung line? Ganito ba? Ganyan. Ganyan. So definitely, hindi na ganito.
Kasi ang dami ng error. Okay, hahanapin natin yung best line of fit. So, for example, so fundamentally, ganito yung ginagawa natin. Mini-minimize natin yung overall error. Halimbawa, yan yung best line of fit. So, ang mangyayari, kung titingnan nyo tong line na to, malaki na yung error niya. So, ang hahanapin natin, paano mo mami-minimize yung residual error. So, hayaan na natin mamaya yung Python mag-compute na kapag nag-drawing ako ng line, mas magiging kakaunti lang yung error ko based dun sa existing data. Nagigets ba? Okay? So, yan. I think na-discuss din to sa engineering data analysis, something. O hindi, statistics lang talaga. Statistics lang, mga mean, median, mode, frequency, ganun pa lang. Sige. So, kung may idea kayo nun, mas madadalian kayo dito. Okay? Nire-reduce lang natin. Pag sinabing residual, di ba, sabi ko sa time series, error siya. So, mini-minimize mo lang yung error ng mga existing mo na data. Ito, kakaunti ang error eh. Kasi almost nag-touch na siya dun sa sa specific line. So, sir, anong method? Tandaan nyo na, nandito yun sa exam. OLS. So, ang method, kung papaano natin na minimize yung error natin sa residual, gumagamit siya ng ordinary least square method. Minimizing the sum of square of the difference between yung actual na nangyari, which is yung dependent variable, at saka yung predicted natin, which is yung linear function natin. Halimbawa, ito yung actual nangyari, gaano kalayo based on OLS. Kinukumpute niya yan isa-isa. Imagine, meron ka 1,000 data points, kukumputin niya yung isa-isa. Magsisimulate siya ng maraming line para malaman natin aling best line of fit yung kakaunti lang yung error. Okay? So, OLS, Ordinary Least Square Method. Hindi ko na i-demo. Okay? We can visualize yung square error. Yan nga, yung sinasabi ko pa kanina. Mas malayo ka dun sa linya, mas malaki ang error, syempre. Tama ba? So, mas malayo yung mga dot dun sa linya, mas malaki yung error. So, kailangan i-minimize natin yung specific distance. Okay? So, kapag sinabi mong linear regression, actually, yan ay slope of a line. Familiar naman kayo dito eh. Nung high school kayo, sasabihin ng teacher nyo, y equals mx plus b. Yung m yung slope, yung b yung intercept with y-axis. So, ibig sabihin, yung y ko, yan yung aking intercept. So, ganito nangyayari. Ang hinahanap ng linear regression, is yung slope at saka yung b. So, for example, y equals, meron akong value ng 3.2. Itong hinahanap natin eh. Yung x, halimbawa, ay temperature. Plus, meron tayong coefficient na hinahanap, halimbawa, 2.2. Pag minultiply mo yan, tsaka pinlas, yun yung magiging prediction mo sa y. Nagigets ba? Ang hinahanap natin is yung slope ng line at tsaka yung b, which is intercept ng y-axis. Ito yung slope of a line. Kaya yan yung naging inspirasyon ng linear regression. Slope of a line. For every value, meron kang rise. Okay? Which is meron kang specific intercept. Yun yung magiging value ng y. Nagigets ba? Okay? So, sana nagets nyo yun Tandaan nyo pa ba ang formula ng slope? Y minus? Di ko na din tanda. Bahala na kayo. Pero may formula siya. Tanda ko nung high school kami, siguro nung high school din kayo, kino-compute natin yan. Ganyan ang exam namin dito sa laboratory high school ng SLSU. Okay? Kami mga batang labhay kasi, Sir Jerwin, Sir Dean, ako, okay, mga batang labhay ang tawag sa amin. Huwag nyo na lang alamin kung kailang date, lalo na ako. Okay, so yan yung pag sinabi mong y equals mx plus b, so yun yung linear regression, yun yung inspirasyon niya. Okay? So yan lang mathematical. Ito, sample. Sample, magpe-predict ako ng house pricing. Ito yung existing data. Halimbawa, 200 square meter, 3 bedroom, 2 bathroom. Ang presyo niya actual is 500K. Okay? Ang gusto nating malaman, para makatarungan yung presyo natin,
meron akong bahay na 180 square meter, may 4 akong bedroom, tapos meron lang akong 1 bathroom. Ano yung magiging price? Eh, wala ka pa namang nakikitang ganong klaseng data. So, para maging makatarungan yung pricing natin, imo-model natin siya as linear regression. House pricing. Nagigets ba? Okay? So, halimbawa, ibebenta ko to 180, 4 na bedroom, isa lang yung bathroom. May agent ako na real estate agent. Sasabihin sa akin ng real estate agent, ganito lang yung presyo niya. So medyo ako magre-react, bakit ganyan lang? Parang ang liit naman. Gumamit ako, sir, ng linear regression. Mathematically sound na ito yung magiging presyo ng bahay mo. Hindi siya overpriced, hindi siya underpriced. May basehan tayo ngayon kung magkano mo ibebenta yung bahay based sa existing data. Okay? Ang target output pa rin natin is number, number pa rin. As in number. Hindi pa, So, syempre, meron tayong X, which is variables, then yung Y, which is yung ating target. Out of 3 variable, ano yung magiging target natin na price? Pero mamaya, ang sample lang natin, isang value lang. Okay? So mamaya, meron akong example na ganyan. Okay? X1, X2, X3. Ito kasi, multiple linear regression na yung ginamit niya. Ang gagawin natin mamaya, simple linear regression. Pag simple, iisa lang yung X mo, then iisa lang yung Y. Pag multiple, kagaya nito, kailangan ko ng 3 variable para i-predict yung magiging price. Okay? So, yun yung ibig sabihin. X1, 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 ipipredict natin yung Y value. Okay? Ayan. Kung gusto niyo lang malaman yung equation ng, ng linear regression, so yan. Pero wag na natin. Ito yung B coefficient na hinahanap natin. Beta, Y equals mx plus beta. So, ganyan siya kinocompute. Okay? Y is equals mx plus b. So, in detail, wag na nating anihin yung masyadong detalyado. So, ito yung magiging linear equation. Okay? May specific akong x, tapos may specific akong intercept para makadrawing ako ng line. Okay? Mas madali ito pag i-code natin to sa Python. Okay? Yun yung nagiging prediction natin, yung y hat. Yung simpleng line. Okay? So, yeah. Ito, medyo advanced na to. Gradient descent. Something. So, yan siya. Basta ang point lang natin, mini-minimize lang natin yung error based dun sa given line. So, kung gusto nyo makita yung detail calculation nya, pag-aralan nyo na lang ito. Pero hindi ko na siya i-discuss. Okay? So, dun tayo sa implementation niya sa Python kasi dun kayo mas interesado. So, lakihan natin dito. So, ang problem natin is ganito. Ako ay isang ice cream owner. Yun yung example natin. Meron akong ice cream business. Gusto kong mag-create ng model based sa specific temperature today. Meron akong historical data, halimbawa 100 days. Kung ang temperature ba today is 21.65 degrees Celsius, magkano kikitain ko for today? Based sa historical data. Worth pa bang lumabas? Halimbawa, at 42 degrees Celsius, magbubukas ba ako ng tindahan kasi ganito yung kikitain ko? Okay, linear regression ang gagamitin natin. So kung titingnan natin, ang independent variable natin is X, outside temperature. Siyempre, nakadepende yung kikitain natin sa temperature sa labas. Nagigets ba? Okay? Based sa value ng X, kailangan i-predict natin yung possible value ng Y. Linear regression. Okay? So, mag-import lang tayo ng mga library. So, dalawa na in-import natin. Matplotlib, Seaborn, SNS. Okay? Kung gusto mo ng Matplotlib, okay lang. Kung gusto mo ng Seaborn, okay lang. Pero sabi ko nga, mas maganda kung alam mo sila parehas. So, meron tayong icecreamdata.csv. So, ganito lang yung magiging itsura ng icecreamdata.csv. So, inassign natin siya sa ice cream na data frame. So, ganito. Ilan ba to? Okay, ako ay modernong sorbetero.
Kada labas ko ng bahay, tinitingnan ko yung temperature nung araw na yun. Average at least. Kasi ang temperature naman nagbabago siya eh. Ano yung average temperature based sa halimbawa sa Pag-asa nung day 0. Tapos ang kinita ko is 534 pesos. Assuming pesos ito pero dollars ito At 26 degrees Celsius, talagang napaka-precise ng thermometer. Tingnan niyo yung precision ng decimal. Okay, mini-measure niya yan. At 26 degrees Celsius, ang revenue ko is 6.25. Okay? Tapos, tingnan pa natin. Lumamig. 9 degrees Celsius, ang kinita ko is $200 only. So, sir, paano natin malalaman na pwede akong gumamit ng linear regression? I-visualize mo muna siya sa scatter plot. Kapag nagfa-follow siya ng straight line, hindi naman perfect straight line, pwede ko siyang gamitin. Ito, tinignan lang naman natin yung data eh. Ice cream tail? Hindi. Meron akong 500 data pala, hindi lang 100. Naka-head kasi ako ng Naka-head ako ng 100. Pero actually, meron ako na 500 data. So, ibig sabihin, almost 2 years worth ng data. Then, based sa temperature nga, kailangan nating ma-predict. Itong mga simple lang tong statistics. So, titingnan mo lang. Alam nyo naman yung describe. So, ang mean temperature is 22.23. Siguro sa abroad. Kasi medyo malamig siya. Okay? Ibig sabihin, nagbenta siya ng ice cream at 0 degree temperature. Okay? Kumita siya ng 10. Siguro may isang kapitbahay lang nag-crave lang. Winter season, yun yung minimum value eh. Nag-crave lang, kumita ako ng 10. So nakikita nyo, may relasyon yung temperature dun sa kikitain natin. Habang lumalamig, umuunti syempre. Sino ba naman mag-ice cream ng freezing point na? Si Jasper, okay. Then, pansinin nyo to, at 45 degrees Celsius, medyo malaki yung kita natin, 1,000 USD. So, ibig sabihin, meron siyang relationship. So, check lang natin icecream.info kasi madali lang naman itong i-model. So, sir, bakit chine-check natin yung information? Naghahanap tayo ngayon kung merong mga missing data. So, remember, this midterm, hindi lahat ibibigay sa inyo ng malinis ang data. Yun yung challenge ngayon. May mga laboratory tayo na malinis na yung data, pero sa midterm exam, lilinisin nyo siya. May 5 halimbawang bakante na sasabihin ko, wag mong i-delete. Ang treatment natin, halimbawa, palitan mo siya ng average temperature, median temperature. Tinuruan ko naman kayong data cleaning, PhilNA, CPE 15. Okay? So, kailangan balikan nyo siya. So, good to say, wala naman tayong missing data. Kasi yung temperature kay 500, yung revenue ko is 500 din. Kung naging 499 ito, there's something wrong. Okay? So, okay tayo dyan. Then, i-visualize lang natin. Gumamit ako ng joint plot. Okay? Joint plot, ang data set natin is yung ice cream variable. Yung Y is temperature, yung Y is revenue. Sir, saan nanggaling yun? Ito. Temperature, tapos ito yung revenue. Okay? So, tingnan natin sa joint plot. Okay? Dito ka magde-decide o kaya kahit simpleng scatter plot lang eh. Okay? Kahit simpleng scatter plot lang. So, ito yung nagiging plot. Okay? So, dyan sa visualization na yan, pwede kong sabihin na pwede akong gumamit ng linear regression. Pwede akong humanap ng best line of fit. Pasensya na, hindi diretso. Pero dapat linear yan. Okay? So, nakita mo na yung graph mo is habang tumataas yung temperature, may kinalaman yung specific revenue. So, pwede akong gumamit ng linear regression. Pero kung ang scatter plot ko ay halimbawa is ganito, halimbawa ganyan. Ganyan ha.
Ganyan, halimbawa ito lang yung plot ko. Pwede pa ba akong gumamit halimbawa ng linear regression kapag ganyan na yung plot ko? Actually, pwede pa rin. Hindi ka naman pinagbabawalan eh. Kaso, ang laki ng error na magaganap kapag pumili ka ng best line of fit kasi lahat malayo na eh. So sir, anong ire-recommend mo? Pag ganyan yung itsura ng graph, gagamit ako ng SVM. Ano yung SVM? Support Vector Machine. Medyo advanced na siya, no? So sir, ba't gagamit ka ng SVM? Ang SVM kasi, ang hinahanap niya ay hyperplane. Ano yung dalawang line na magse-separate para ma-differentiate mo yung dalawang group? So tuturuan ko naman kayo kung ano yung method. So ganun pa rin sa midterm exam. Bibigyan ko kayo ng dataset, kailangan alam nyo kung anong gagamitin nyo. Linear regression ba? Logistic regression ba? K-nearest neighbor ba? Decision trees ba? Random forest ba? Nadami. Gradient boosting ba? So, yan. Okay? So, nag-a-agree ba na lahat na pwede akong mag-drawing ng straight line para ma-predict ko yung temperature against revenue? Based lang dun sa sa visualization natin. So, yes, pwede akong gumamit ng linear regression. Pag nakakita ka ng ganyan na line, na graph, sa midterm exam nyo, huwag ka nang mag-overthink. Linear regression niya. Okay? Ngumiti ka na. Bakit? Kala nyo madali to? Hindi lahat mahirap naman. So ito, nag-assume na tayo, pwede tayong gumamit ng linear regression na. Tanggalin ko na lang muna to. So pwede ka rin gumamit ng pair plot. Kung ayaw mo ng joint plot, pair plot. Para makita mo din lang. So yung graph sa taas ay mirror lang nung graph sa baba. Na iba lang, ito ay temperature against revenue. Ito ay revenue against temperature. Nabaligtad lang yung graph. So kung nakikita mo yung pair plot, so okay din yung data. Ano ibig sabihin ng ganyan pag may ganyan? Almost normally distributed. Maganda, balance yung data mo. Normally distributed, may mataas, may mababa. Kasi pag makakakita ka ng data na hindi normally distributed, gaya nung grade nyo sa prelim, mas madami yung nandito kaysa dun sa mas mataas. Joke lang. Okay? Pero yung data natin, normally distributed. So, okay pa siya. Maganda ring signs na pwede akong gumamit ng linear regression. Okay? Gusto mo na makita yung linya? Gusto mo makita yung linya? Pwede kang gumamit ng LM plot, linear model plot. Okay? LM plot. Pwede mo makita na yung linya, pero hindi mo pa rin siya mapipredict. Kasi mahirap magsukat ng, 40 yung kinita ko, nasaan yung intersection. Gagamit ka ng ruler? No. Hindi siya cost effective. Pero, pag sinabi ng LM plot, makikita mo na agad yung line. Okay? Kaso, paano nangyari yung line? Okay? Paano nangyari? Hindi natin alam ano yung magiging prediction ko. Halimbawa, ang temperature ko ay 10.75 degrees Celsius. Ano yung kikitain ko? Itetrace ko siya? No? So, kailangan eksakto tayo. Since ito ay classification na yung sinasabi ko, So, kailangan na nating mag-create ulit ng testing at saka training dataset. Hindi ito naglalayo sa time series, yung concept. Okay? Meron akong 500 data. Pwede akong gumamit ng 470 for training. Then, halimbawa, 30 for testing. Nagigets ba? So, pwede akong gumawa ng ganon. Puputulin ko yung aking linya, halimbawa, at 470, then at 30. Pero hindi nyo na, tayo ang magde-decide kung anong percentage ng testing at saka ng training. Okay? So, ang unang step natin, question. Pwede. Halimbawa, ang X mo ay yung, yung revenue. Ganito kasi ang best practice. Kung titingnan niyo yung code ng mga ibang programmer, since di ba y equals mx plus b,
Ang pinipredict kasi natin is Y. Okay? Kahit gawin mong A yan, pwede din naman. Pwede din namang A, B, C. Pwede nga ang OSRIC eh. Pwede nga eh. Pero, para mas maintindihan ng mga next generation yung code mo pag nakita, eh, lagyan mo na nga naman ng Y. So remember, ang Y natin, yan yung tinatarget natin. Ang ginagawa natin dito, nag-i-splice lang tayo ng data. Tama ba? Yung ating revenue, inilalagay ko lang sa variable Y. Isine-separate ko lang siya sa variable Y. E di yan, 500 rows, pero revenue lang. Nagigets ba? Okay, ihiwalay mo lagi. Based kasi dun sa presentation ko, ulitin ko lang may Y ka, tapos may certain X ka. Hindi mo alam kung ilan yung X variable mo. X1, X2, X3 ba? Yung X natin, yan yung variable. Dependent variable. Yung Y, yaan yung ito, independent variable. Nag-stand siya on its own. Then yung Y, yan yung dependent. Ano yung dependent? Nakadepende yung magiging value ng Y mo sa magiging value ng X. So, yun yung ibig sabihin ng independent at dependent variable. Okay? Basta ang point ko lang, lahat ng revenue nasa data frame Y. Ganun lang kasimple. Lahat ng revenue natin naka-assign sa data frame Y. Sineperate ko lang. Laging ganyan na tayo, hanggang elective 3, laging ganito lagi yung gagawin natin. Yung target, kahiwalay siya na data frame. Yung variables mo, kahiwalay din siya. Sir, bakit ganun? Ganun yung gumawa ng program eh. Sabi, ihiwalay. Which is maganda din naman. Based dun sa concept, kailangan talaga magkahiwalay. So, ito yung Y. Then, based dun sa temperature, nakikita nyo ba bakit ito ay ganyan? Sir, bakit hindi pwedeng yung temperature ko is ganyan? Question lang. Bakit hindi pwedeng ganyan? Okay? Bakit kailangan yung variable ko is 2? Anong nangyayari? Based sa CPE 50 natin. Kapag ginawa mong ganito, anong magiging result mo? Series. Nagigets nyo? So, series. According dun sa manual, yung X variable ng linear regression, i-assign mo pa rin as data frame. Paano maging data frame siya? Dalawahin mo. Dalawa na yung dimension niya. Nagigets? Okay? Yung Y, according dun sa manual ng linear regression, yung target mo, pwede siyang series kasi ipipredict mo lang naman eh. Pero yung variable na X mo, dito marami nagkakamali sa laboratory. Namimiss nila yung simpleng detail na dalawahin yung square bracket. So, kapag ginawa kong ganito, ito ay data frame. Pag ginawa kong ganito, ito ay series lang. Nababiolate ko yung implementation ng linear regression according sa manual. So, gagawin mo is 2. Okay, sinabi ko sa inyo So, ko-comment ko lang. Needs. Okay. Kailangan data frame pa rin. Okay? Kapag series kasi, di ba, sabi ko single dimension lang siya. Kapag data frame, 2 dimension na lang siya. Para maging data frame, dalawahin mo lang. So, yan. X and Y. So, malinaw na. Y, revenue, X, temperature. Malinaw sana yun, So, next step, ayun, pinakita ko lang ulit yung X, tapos pinakita ko lang yung Y. Okay? Doon kasi sa, tawag dito? Doon kasi sa time series, tayo ang nagde-decide. Halimbawa, 30 yung forecasting, 15, 12. Dito, ang pagde-decide natin ng training and testing split is through percentage na lang. Okay? So, sir, ano yung mga possible na hatian na ginagamit sa research talaga? Pwedeng sabihin mo 90-10. 90 yung training, 10% yung testing. Ano yung possible value pa? 85-15. Ano pa yung pwede? 80-20. Pwede ba sir na 75-25? Yes. Pwede ba sir yung 70-30? Okay? Ito lang yung nakikita ko na possible pagdating sa research. Experience ko Sir, bakit hindi pwedeng gumamit ng 60-40? Kapag gumamit ka kasi ng 60%, nag-give up ka kasi ng 40% for training. Which is napaka-importante ng training period.
mas maraming data sa training, mas maraming natututunan yung machine learning model natin. Sir, pwede din bang 50-50? Bihira akong makakita ng 50-50. Definitely, hindi pwedeng maging 40-60. Mas malaki pa yung testing size mo kaysa dun sa training. Ang golden rule natin is pwedeng tabla lang or mas malaki lagi yung training size ko. Parang sa time series din, mas malaki yung mas malaki yung kailangan mong data para makapag-forecast. Okay, yun yung rule. Sir, kailan nagiging applicable ang ang 90% na training at saka 10%? Imagine, meron akong 1 million na data points. 1 million siya ha. Afford kong gumamit ng afford kong gumamit ng 10% lang. Kasi ang 10% nito is 100K, ang dami pa din. Nagigets ba? Pero kung may data ka na 100, kung may data ka na 100, afford mo ba mag 90-10? Di ba, 100 lang. Pwede din. Kasi kakaunti na nga yung data ko eh. Pero kung may data ka halimbawa na ito, afford ko din gumawa dito ng 70-30. Kasi at 700,000 na training data, against 300,000, for example, na test data, okay pa rin. Kasi ang laki nung 700,000. Nagigets ba? Ang question natin is, sino yung magde-decide sa laboratory ng size ng test size at saka ng training data? Ako. Pero pag lumabas na kayo, kayo na. My lab, my rules. Ulitin ko lang ulit. Okay? My laboratory, my rules. Okay? So, ganun. So, hindi na kayo pahihirapan dito kasi merong library siya ng train at saka test split. So, mag-i-import ka lang ng sklearn. Built-in siya sa Google Colab. Hindi mo kailangan i-install siya. Model selection, train at saka test split. So, yan yung ibig sabihin. So, import mo lang. So, sir, bakit ang daming variable dyan sa ang daming variable dito? 4 kasi yung kailangan nating kunin. Ano ibig sabihin ng X-train? Variable ko for training. Ano yung ibig sabihin ng capital X test? Variable ko for testing. Ano yung ibig sabihin ng Y-train? Target ko for training, which is revenue. Ano yung ibig sabihin ng Y-test? Revenue ko for testing. Ganyan lagi yung arrangement. Ang una niyang binibigay is X-train, variable for training, variable for testing, target for training, target for testing. Huwag niyong babali-baliktarin yan, magkakamali kayo. Sundan niyo na lang yung code ko. Yan pati yung nakasulat sa manual. X-train, Y-test, Y-train, Y-test. Tapos gagamitin mo na yung gagamitin mo na yung train test split. Ang variable ko is X. Saan ko inassign kanina yung variable na temperature, di ba capital X? Yun siya. Then yung target ko na Y, yaan yung aking revenue. Then, pag sinabi mong ang test size ko is 0.25, anong ibig sabihin yan? 25% ng 500, dinededicate ko as test size. 75% dinededicate ko as training data. Ako ang magde-decide niyan, huwag kayong mag-alala. Kasi kung hindi ako magde-decide, ang hirap mag-check ng laboratory nyo. Diba, nag-decide si Ram na, sir, gusto ko 70-30. Tapos yung katabi niya, nag-decide ng 90-10. So, challenging sa aking mag-check. So, ako magde-decide. Pwedeng mangyari, iba-iba kayo ng data, pero same kayo ng train at saka testing size. Ito din, isang magiging problema din natin dito is yung random state. Sir, ano yung ibig sabihin ng random state? Ikaw din ba magde-decide niyan, sir? Oo, ako din magde-decide. Pati sagot, sir, ikaw na magde-decide? Kayo magde-decide? So, ipakita ko lang sa inyo, pakita ko lang. Tatanggalin ko muna yung random state. Tatanggalin ko yung random state. Then, ang ipapakita ko sa inyo yung value na ibibigay ng X-train. So, ito, kailangan malinaw na ito ngayon, kasi hanggang elective 3, makikita nyo siya.
Kasi nagka-classification tayo, nagka-clustering. Okay? So, ano yung ibig sabihin ng X-train? Pansinin niyo yung mga index, ano? So, ibig sabihin, pumili lang ako ng 375 rows. Ano? Ilan yung dinedicate natin as test size? 125. Yun yung 25% ng 500. Nagigets ba? Okay? So, ito yung temperature ko na ite-training. Kung titingnan niyo yung kapatid niya na Y-train, di ba 360 pa rin itong index na to. Mag-expect kayo ng Y-train is ganito yung mangyayari. 304. Wala nang kapartner. Mali na. Tama. Kasi, the way na nagte-train and test split ka is randomized. Random, pipili ako ng random 375 for training and testing. Nagigets ba? So, babalikan ko yung X-train. Kanina, 360 yung umpisa. 185 na ngayon. Imagine, kung wala akong random state, maaaring tama na siya, pero sa akin mali siya. Kasi wala tayong common ground. Yun yung ginagamitan ng random state. Parang random seed. Lahat ng model natin, yung iba, gumagamit ng random state. Kung meron na akong random state, kung sisilipin ko yung X-train, meron tayong common ground ngayon. Pare-parehas tayo ng pipiliing data. 433 ulitin ko. 433 pa rin. Ulitin ko ulit. 433 pa rin. Sir, pag binago ko yung random state, nag-decide ako na 10, mababago na siya. 324. Pero the moment na i-refresh mo, 324 pa rin. Nagigets ba? Okay, work with me para madali ako mag-check. Okay, kung gusto. Yan, random state. Nakasulat lagi sa activity, ang training testing split natin, halimbawa 70-30 with random state of 25. Para common tayo, para madaling mangopya din, syempre. Hindi, mahirapan kayo pag midterm kasi may prepare akong 8 data sets. 8 set. Parang lumungkot kayo, hindi. Totoo to. 8 set ng data. Parang nalungkot ka man, Yago. Paghandaan nyo, 8 set ito, 8 set. So, may possibility na ang ka-exam mo is dadalawa lang kayo magkatulad sa lab. Oo. Okay? So, yan. Dito ay 375. Kung titingnan mo yung Y-train, ay di 125 lang yan. Pero ito ay revenue naman. Y target, XI variable. Okay, gets? So, sana malinaw, Pero tayo ay random state 101. Favorite natin yung 101. Kasi madaling tandaan, 101. So, nagigets ba? Kung ano yung random state. Para pare-parehas tayo. Kasi mahirap mag-check pag iba-iba yung sagot. Okay, balik tayo sa X-train. So, sana nagets nyo yung training and testing split. So, 433 lagi. Pag wala niyan, iba-iba tayo. So, ganun din. Halimbawa, pumili ako ng Y-train. Expect mo na ito ay 433 din yung nasa unahan. Magka-partner. Which is yun naman talaga yung tama. Okay? So, malinaw. Hindi ko na ito ulitin, hindi ko na ito i-explain. Pag nakita nyo sa code, alam nyo na kung ano ibig sabihin nyo. Sir, laging capital X? Wala lang, nakasanayan ko lang. Bakit capital X? Kasi dun sa manual, capital X din yung ginamit nyo. Pwede mong gawin A and B. Bahala ka sa buhay mo. Bahala ka sa buhay mo. As long as tama yung sagot. Okay? Part 2. Train the model. Alam natin yung model. Unlike time series, kailangan mong basahin yung STL, kailangan basahin mo yung seasonality. Ngayon, wala na tayong ganun. Graduate na tayo doon. Okay? So, magte-train tayo ng model. Ito lang, tiningnan lang naman natin kung ano yung shape. Tama, 375. So, ito na yung gagamitin nating model. Linear regression. Kasi linear model siya, so sasabihin ko, linear regression. Gagamit tayo ng linear regression. As in, linear. Okay? Ia-assign mo siya sa any variable, di model na lang. Tapos, sasabihin mo sa kanya, hanapin mo yung best line of fit. Ganun lang kasimple. I-compute mo sa akin kung ano yung best line of fit sa given dataset. Okay?
So, burahin ko na muna to. Ito yung model natin. Model. Then, i-fit mo yung X train at saka Y train. Bakit sir, lang X train at saka Y train? Ito lang naman yung training data eh. Remember, kapag nagmo-model fitting tayo ay nag-fit lagi ay sa training. Hindi tayo nag-fit sa testing. Bakit? Pang-test nga siya eh. Okay? Meron kang magandang model. Ite-train mo muna siya. I-fit mo muna siya. Okay? So, ganun. Yung iba kasi, ang nagiging problem, ang inilalagay dito, X test at saka Y test. Wrong. Ang finifit natin, yung malaking percentage, which is yung 75% natin. Pag ginawa mo na yan, nandito na sa loob ng model lahat ng computation in one shot. Hindi mo na siya i-compute ng isa-isa. Out of 500 points, kinumpute na niya nasaan yung line. So, ganun lang naman kasimple yan. Okay? Gusto nyong makita yung value ng M. Nasa loob na nga nito eh. Pwede mo sabihin model.cof _. Ano yung value ng M? So, sir, ano nga ba ulit yung M? Y is equivalent to mx plus b. Ano yung coefficient ko ng M? Ano yung coefficient ko ng b? Para ma-predict ko yung revenue given a set of x ng temperature. Nagigets? So, ibig sabihin, ang M ko dito, kung titingnan nyo yung nasa baba, is 21.47. Yung B ko, according sa computation na ng line, is 43.81. Kung may temperature ako ng 2 times 21.47 plus 43.81, yun yung magiging revenue. Nagigets? Okay, so sana malinaw yun. So, hindi na lang natin nakita kung paano niya kinompute. Pero out of 500 data, hindi pala 500, 375 lang yung ginamit eh. Yaan yung linear coefficient natin. Okay, next. Itetest ko naman yung model. Ipipredict ko yung Y, o kaya ito yung forecast natin. Model.predict. Saan ko ipipredict? Siyempre sa X-test. Remember, nag-fit tayo ay sa training. Tayo ay nag-predict sa test. So remember, fitting, training, predicting sa testing. So, kung meron akong ganitong set ng temperature, ano yung magiging prediction ko? So, ito yung ibig sabihin. Okay? Tingnan natin nga yung yung Y test natin. So, silipin ko lang yung value ng anong Y test. So, tingnan natin kung ano ibig sabihin. So, ibig sabihin, at 600, mali ako, X test pala yung sisilipin ko. Okay? At 29.58 degree temperature ng Celsius, meron akong prediction na 679. Yun yung ibig sabihin. Kung babalikan ko yung X-test natin, babalik ako sa X-test, kung meron akong 29.70, meron akong prediction na 681. Yung magiging revenue ko. So, kung bibilangin mo siya, 125 yung length ng Y predict. Sige, sisilipin natin. Baka sabihin, nagsisinungaling ako. 125 yung X-test mo. Ang prediction mo is 125 din. Nagigets ba? Okay? So, yaan yung ating test data. Okay? Ang tanong, gaano siya ka-accurate? Gaano siya ka-accurate? According dun sa test set. So, pwede akong gumamit ng MAPE, MSE, MAPE, or something. Pero hindi ko nagagamitin dito, kasi alam kong precise to. Okay? Pero kung gusto nyo makita, is pwede naman. So, sir, paano mo makikita yung line? Paano mo makikita yung line? So, syempre, meron kang prediction, pero paano mo masasabing best fitting yung line? Sige. So, ito yung X-test natin, yung sinabi ko lang kanina. So, gawa ka lang ng PLT scatter. Sige, isa-isahin ko para mas makita nyo. Iko-comment ko to para mas makita nyo line by line kung ano ba ibig sabihin. Okay, gumagawa ako ng scatter plot ng X-train ko. X-train, variable ng X-train, then variable ng Y-train. May color lang ako na gray.
So, ito yung scatter plot natin. Nagigets? Scatter plot. Next line, gagawa ako ng line graph. Kasi kailangan ko ng line. Ito yung X-train, tapos ipinredict ko yung model ng X-train din. Anong mangyayari? Kapag yung X-train, pinredict ko din sa X-train. Anong mangyayari? Sarili ko, pinredict ko sa sarili ko. Anong mangyayari? Straight line. Nagigets? Kasi, anong prediction ko kapag ako ay zero? Doon mismo sa training data, ay di zero pa din. Nagigets? Kaya ang gagawin niya sa'yo, ito ay linya to ng 375 points. Tinrace niya lang. So, ulitin ko ano. Meron akong X-train, model.predict, pinredict ko mismo yung sarili ko na X-train para makapag-create ka ng line. So, itong mga to, ay mga labels lang yan. So, ito na yung linear regression line natin. According dun sa training and testing data natin, na 375, ito na yung pinakamagandang linya na pwede mong hanapin. Okay? Hindi niya sinabing ito yung pinakamagandang linya. Yan. Definitely hindi ito. Okay? Out of computation ng 375 data points, ito yung hinahanap niya na linear regression line. Okay? Based do sa calculation natin na y equals mx plus b. Okay? So, nagigets? Yan ay para sa training data, ano? So, pwede mo namang i-model din yung x-test. So, syempre, mas marami to. 375 to eh. Ang binago lang natin dito, x-test, pinredict ko sa x-test. So, ito ay 125 data points lang. In terms ng test data, para sa akin close pa rin sa totoong nangyari. Tama ba? So, accurate pa rin siya. Okay. Ngayon, ito yung crucial kapag meron tayong laboratory. Kung may temperature ako, for example, ng 46 degrees Celsius sa labas, ito yung mga data na hindi pa natin nakikita dun sa dataset. Kasi remember, ang pinakamalaking temperature lang natin is 45 kanina. What if meron akong temperature sa labas na 46.189908 something? Ganito siya ka-precise. Ano yung magiging revenue ko based sa linear regression? So kung iraran ko siya, model.predict, ilang variable lang ba yung hinahanap natin? Di ba isa lang? Bigyan mo ako ng temperature, minodel natin yung revenue. Bakit dalawa? Again, variable ko is dapat is data frame. Kapag pinasahan mo kasi siya ng isa lang, mag-error siya. Mali yung format. Ang hinihingi nito is data frame. Sir, pag ganyan, hindi ba siya data frame? List. List lang siya. Pero pag ginawa mo siyang ganyan, nagiging siyang multidimensional matrix. Kung natatandaan nyo siya. Okay? At 46.18199, kikita ako ng 1035. Nagigets ba? Okay? Kung ang temperature ko is -1, kasi ang pinaka-lowest natin 0, kikita ako ng 22.33. Yan yung projection na, yan yung prediction. At temperature halimbawa is 80, patay na siguro tayo nito. Sample lang. 80 degrees Celsius. O, kikita naman ako ng 1761. Pero patay na ako niyan. Maglalako ako at 80 degrees Celsius sa labas. Ay, kikita ako ng 1761, lalabas ako. Hindi worth. Hindi worth sa risk. Okay? So, ito yung linear regression natin na sinasabi. Okay? Pag ipipredict mo siya at 34, at 27 point, sabihin mo ng 67, gusto mo precise eh. So, yan yung magiging kita ko. Based sa linear regression. Halimbawa, ang bahay na mo ay ganyan. Halimbawa, ang variable mo ay 3. Kaso wala tayong multiple linear regression eh. Siyempre, mali ito. Ang hinihingi lang naman is ganyan. Yung kaninang house pricing, halimbawa, 180 square meter, tapos sasabihin mong 4 yung bedroom, 1 lang yung bathroom, ano yung magiging price? Yun yung ibig ko sabihin. Siguro yung next meeting natin,
o kaya sa mga next meeting, tuturuan ko kayo ng multiple linear regression. Pag sinabi mo multiple linear regression, ang variable mo is more than 1 lang. Pwedeng ang variable mo ay 2, variable mo ay 3. Okay? Gagawa pa rin siya ng straight line based sa 3 variable. Nagigets ba? Ito ay simple linear regression. So ngayon, alam nyo nang mag-predict. Given a set of value, ano yung magiging revenue ko na makatarungan based dun sa linear regression point. Question. Pwede mo siyang gamitin sa prediction kapag ang data mo is linear. Kapag hindi siya linear, hindi mo siya pwedeng gamitin. Risk mo siya. Pero dun sa situation natin today, yung scatter plot natin, nag-exhibit siya ng linear trend. Okay? So, pwede akong gumamit ng linear regression. Question mo na. Kasi yung next example, kakaiba to. Hindi tayo mag-predict dito ng numbers. Labels na tayo. Okay? Although regression yung pangalan niya, hindi siya number ang pinipredict. Classification. Okay? So, gagawin natin to within 45 minutes. So, logistic regression. Okay? So, ito na lang PowerPoint. Tsaka na yung multiple linear regression na no. Kasi mas gusto ko itong topic na to for today. Okay? So, machine learning tayo. So, gagamit tayo ng logistic. Sir, bakit tinatawag na logistic regression? Okay? So, bakit siya tinatawag? Nasaan na yung pen ko? Wait lang ha. Gusto kong magsulat. Teka. Hindi ko type ang PowerPoint. Convert natin sa sa PDF. Kasi may lumalabas na ganun. So, PDF na lang. Mas lightweight pa to. Mas lightweight. Okay, yan. So, second, pero makakadalawang model tayo. Yung una, kapag linear yung data, pero yung susunod natin is ganito na. Okay? So, yan. So, sabi dito, yung linear regression ay nagpe-predict ng continuous spectrum. Pag sinabi mong continuous data is number 3, 4.3, 5.4. Ulitin ko Pag sinabi mong continuous data, ang pinipredict mo is numerical. Okay? Example kanina, predicting revenue based on outside air temperature. Okay? Yung logistic regression na sinasabi is to predict binary outputs. Ano ibig sabihin ng binary? Ilan? Dalawa lang. Magaling ang logistic regression kung ang prediction mo is dalawang possible value. Question, pwede mo bang gamitin ang logistic regression sa 3 class, 4 na class, 5 class? Pwede din. Kaso hindi siya magiging accurate. Kasi i-design siya sa binary output. Sample nga sir ng value, ipipredict mo ba siya or 0 or 1? Ipipredict mo ba natin male or female? Pass or fail? Dalawa lang. Sa example natin mamaya, diabetic, non-diabetic. Okay, meron tayong totoong dataset ng diabetes na ang tawag dito na mga result. Halimbawa, gaano kataas ang glucose ko, gaano kakapal yung skin ko, kasi mini-measure din nila eh. Ano yung BMI ko, body mass index. So, nakadepende ba doon? Pag ba ikaw ay obese, as in yung morbid obese, ano yung chances mo na ikaw ay diabetic? Di ba malaki? Kapag mataba ka, obese na obese talaga, hindi ka mataba. Ang sinasabi ko yung mga morbid obese, yung talagang hindi na makatayo sa higaan. Mga worst case na. So, mas prone sila sa diabetes at saka sa mga heart diseases. Okay? Kaya wag kayong magpapataba ng sobrang-sobra. Okay?
Yung asawa ko, sinasabihan ko, nung nakilala ko kasi sexy. Pero hindi ko naman siya inaano. Siyempre, nanganak na siya 2 beses. Para sa mga girls, huwag kayong madedepress kung tumaba kayo someday. Kasi that is physiological na siya. O, lalo na pag hindi kayo active sa lifestyle. So talagang may mga research na nagsasabi na 60% ng babae tumataba na siya pag nanganak. Tsaka pag nag-age siya ng 30 and above. Totoo yan, totoo. Hindi ako nagbibiro. Bihira ang nakikita kong mother na payat. Imagine yung nanay nyo kung nag-e-exist pa siya. Tumaba ba siya versus nung dalaga pa siya? Yes. Huwag tayo magsinungaling, nanay ko mataba din eh. Okay, tumaba siya nung nagkaanak na siya. Okay? So, kung gusto nyo iwasan mga girls, exercise, tamang diet. Pero matagal pa yun, wag muna kayo magpamilya naman. Wag muna. Pagka-graduate nyo dyan sa gym, kahit wedding card na yung sumalubong sa inyo, okay lang. Okay? So, logistic model tayo, So, ito yung magandang prime example, For example, ang data points mo is ganito. Ganito yung data points mo. Kaya pa ba siya ng linear regression? Hindi na. Ano yung pinakamagandang line kapag ganito? Ang pinakamagandang line kung makukuha lang is ganyan. Which is, ang layo nung error. Hindi siya precise. Fail. Okay? So, pag ganyan yung data mo, hindi ko na pwedeng gamitin yung linear regression. Gagamit na ako ng logistic regression. So, sir, ano nga ulit yung logistic regression sa madaling salita? Ang hahanapin ko is yung sigmoid line based sa logarithm. Kaya nga logistic eh. Okay? So, anong mangyayari dyan? Kung ito yung linear model mo, mahirap i-predict kung ano yung value. Okay? Ang gagawin natin, hahanapin natin yung logistic line para ma-predict natin mas marami ka bang oras nag-study, papasa ka ba o hindi, pass or fail. Hindi natin pinipredict dito 18 hours ka nag-aral, ang grade mo ay 3. 18 hours ka nag-aral, ang grade mo ay 225. Ang lupit, 18 hours na nga eh. Okay? So, hindi na natin pinipredict numbers. Ang pinipredict natin ngayon, bawa, 2 hours ka nag-aral, definitely, halimbawa, fail. So, malayong-malayo yung dataset natin. Okay? Halimbawa, hours study, ang output natin is PF. Halimbawa, ito ay 18 hours. Halimbawa, ito ay 1.5. So, kung meron kang, halimbawa, 1,000 historical data, 1,000 students, in-interview mo. Ilang oras ka nag-aaral? 18. Pumasa ka ba sa accounting? Yes. In-interview mo sila lahat. Sa specific subject, nag-survey ka. Then, titingnan mo sa logistic regression. Ilang oras yung minimum ako na mag-aaral para pumasa ako? Bakit mag-aaral ko ng 18 kung kaya naman pala ng 4 hours lang? Kung gusto mo lang pumasa. Okay? Halimbawa, 18 hours siya nag-aaral, pasado. Pero nakita mo sa data, ang required lang pala minimum 4. So, gagamitin ko yung 14 hours sa ibang bagay. Kung ang objective mo lang is pumasa. So, ganyan lang yung gagawin natin. Ayan. So, ang keyword, kapag sinasabi mong logistic regression, hinahanap natin yung sigmoid function. Pag nabasa mo sa exam ay sigmoid function, ibig sabihin logistic regression. Ito yung sigmoid. Hinahanap natin dyan. Kakaiba siya dun sa linear equation. Ito ay 1 over yung E. Ano yung E? Sa calculator, ito ay EX. Ano yung E? Euler's number. Euler. Constant. Naka-base din siya sa, ang tawag dito? Logarithm. So, yun yung E to the Y. Para humanap ka ng curved line, which is yung sigmoid. Sigmoid kasi ang tawag dito. Okay? So, ano yung sinasabi niya?
will better candidate in which output value. Pwede mong sabihin, ito yung 1, itong side na to ay 0. Kaya sinasabi mong, papasa ka ba? 1, yes. 0, no. So, yun na ibig sabihin yun. Sigmoid. Yun yung mathematics. Ayan. Class 1, halimbawa, pass. Class 0 ay failed. Ibig sabihin, kapag nandito yung dataset mo nag-fall, bagsak ka. Kapag yung dataset mo yung nag-fall dito, yung prediction mo, pasado ka. Ang nagiging threshold natin ay ito, based sa midpoint no sigmoid line. Okay? Sigmoid line. Yan yung sinasabing logistic regression model. So, paano mo man ina-assess? So, ito, hanggang elective 3 na din ito, paano i-assess ang classification? Na kapag ang ipipredict mo ay labeled data, hindi na enough na MAE, MSE, RMSE, MAPE. Kasi numbers ang required. Dito, ang kailangan mo is confusion matrix. Sir, nako-code din yan sa Python, yes? So, kailangan maalaman nyo lang kung ano yung ibig sabihin ng true plus, false negative, true negative. So, isa-isahin ko makinig So, tingin. Kailangan maintindihan nyo kasi pag di nyo naintindihan sa prediction model, mahirapan kayo. Anong ibig sabihin ng true positive? Yes. Ito yung tinatawag nila na tamang-tama. Anong ibig sabihin ng true positive? Ang sabi nung existing data mo is meron siyang cancer. Halimbawa lang. Ang sinabi ng prediction model mo is meron nga siyang cancer. True positive. Nagigets ba? Ibinabangga natin kung ilan yung number ng pinredict na tama at mali. Kung ang true positive mo, halimbawa, kung ang true positive mo is PC, positive ng cancer, ito yung sinasabi kong true positive. Ang sabi ng actual data mo is may cancer siya, then ang prediction ng logistic regression model mo, or kahit anong model, is meron nga, ang tawag dun ay true positive. So, tingnan nyo lang yung table, Next, meron naman siyang tinatawag na false positive. Baligtad naman. Ang sabi nung data is wala kang cancer, pero ang sabi nung prediction model mo is meron kang cancer. Ibig sabihin, mali. False positive. Depende kung paano mo i-define ang positive. Dinefine natin dito ang positive kung may cancer. Negative kapag wala. Okay, punta naman tayo sa ilalim. False negative. Ang sabi nung data mo dito is meron siyang cancer, pero ang sabi nung model mo dito is wala. Okay? Okay? So, ibig sabihin, false negative. Ang titingnan nyo lang, para maging accurate siya, tama ba na meron siyang cancer o wala siyang cancer? Ang sabi dito ng model, ng data, wala kang cancer. Ang sabi ng model mo, wala kang ang cancer. True negative. Okay? Depende kung paano mo i-define yung positive Kung ang positive sa'yo is may cancer o kaya negative, pwede kasing magbaligtad. Nagigets ba? Depende sa definition mo. Kung ang positive mo ay walang cancer, pwede ding ang positive mo is merong cancer. Depende kung anong definition mo. Pwede siyang magbaligtad. Nagigets ba? Okay? Kaso, ang positive natin dito ay yung positive ng merong cancer. Yun yung definition natin. So, nagigets? So, sa madalit salita, kapag mas mataas yung value dito at saka dito, halimbawa, ang value dito is 100, tapos dito halimbawa ay 50, ito ay 0, ito ay 0. Ano ibig sabihin ng model mo? Pwede naman, tama naman. So, halimbawa, 100 true positive, 150 true negative, meron akong 150 dataset. Ang accuracy ng model ko is 100%. The moment na merong, halimbawa, 99 na lang ito, tapos ito ay 1, tapos ito ay 49, ito ay 49, tapos ito ay 1, ibig sabihin, meron tayong error na isa. Okay? So, magme-measure tayo ng accuracy
based sa prediction. Kasi labeled data tayo eh. Labeled data. Hindi ako pwedeng gumamit ng mean absolute error. Ano? Paano ko masusukat yung positive na cancer na word at saka negative na cancer na word? I-square root ko. String tayo, string. Okay? String yung label natin. So, ang gagawin lang natin, ilang beses siyang tumama, ilang beses siyang nagkamali. Based dun sa test data. So sana malinaw yung confusion matrix. Ano? Meron tayong mga metrics. Ayan, ang dami nating metrics. Ito yung, in-explain ko na to. Yung kanina. Ano? TP, true positive. TN, true negative. False positive. False negative. Ano? Classifier predicted false. Patient do not have disease, but the actuality do have the disease. False negative. Ito yung maganda kapag na-predict mo ng mas marami yung true positive at saka true negative. Sabi dito, false, walang disease. Ang sabi sa actual, wala talagang disease. Okay? The moment ang model mo is sinabing meron siyang cancer actual, pero sinabi ng model mo wala naman palang cancer, magkokos ka ng confusion. Okay? Yun yung ibig ko sabihin. Pero hindi laging ang model mo is 100%. Sasabihin ko sa inyo. Okay? Yan yung formula. Sir, pag kukumputin mo kami niyan, depende. Kasi nandyan yung formula eh. Ito ay TP, ito ay FP, ito ay, ano tawag to? FN, yung nasa baba ay true N. True negative. So, yan yung formula niya para makukuha mo yung accuracy. Ipag-add mo lahat ng true positive at saka true negative over yung true positive plus true negative plus basta yung mga yan. Okay? Misclassification rate, precision, recall. Sir, kukumpitin pa ba namin yan sa laboratory isa-isa? Hindi na. In one shot, meron tayong library for this. Okay? So, yes. Pero sa lecture, hindi ko alam. Bahala na. Okay? Okay? Ito lang. Simpleng explanation lang. Pag sinabing accuracy, how many predictions were correct out of all prediction made? Kasama yung maling prediction. Okay? Simpleng words. Out of everything na hinulaan ko, how many did I get right? Sample. Nag-exam ka, 100 question. Tumama ka ng 90. Ang accuracy mo is 90%. So, sa grade nyo, minimeasure din namin yung accuracy. Out of 40 question, ilan lang yung tama mo? Oh, parang ganun lang. Minimeasure namin how accurate yung ginagawa nyo. Kasunod, merong term na precision. Ang precision naman, minimeasure niya yung positive lang. Ano? Out of all the time na nag-predict ka ng positive, ilan talaga yung actually na positive? Naka-base lang to sa positive prediction. Ano? Halimbawa, when I say someone has disease, gaano kadalas na ako'y tama? Okay? Halimbawa, sinabi ko na si Dan ay may jowa ka Dan. O wala, so mali ako. Marami ba? Marami. So, ibig sabihin, true positive, tama ako. Okay? Ito si Oshri, wala yan jowa. Pero alam ko meron. So, ibig sabihin, error rate ko siya. So, ganun din yung model natin. Okay? So, nagigets ba? Pag precision, lahat lang ng positive. Sir, ano ibig sabihin ng positive? Ano? Yung true positive, at saka, kasama ba dyan, sir, yung false positive? Yes, kasi minimeasure ko lahat eh. Recall. Okay? How good am I in catching the real positive? Yung totoo lang talagang real positive. So, medyo related yung dalawa, yung precision at saka yung recall. Kasi makikita nyo ito mamaya doon sa Google Colab. F1 score. So, ganito lang yung F1 score. Binalance lang natin yung value ng precision at saka ng recall. So, ganun lang. Sample, if precision ay 70 and recall ay 70, yung harmonic scale ko na F1 score ay 70 din. Pero anong tinitingnan lang natin kapag nagme-measure tayo? Nakafocus tayo sa accuracy. Kasi pag sinabi mong accuracy, kasama na kasi dun yung maling prediction. Okay? Pag sinabi mong precision, lahat lang ng positive, tsaka yung recall. Yung F1 score, pinag-combine lang niya yung score ng precision at tsaka recall.
Kung interesado ka lang sa precision at recall, pero overall, mas interesado tayo sa accuracy. Binibilang natin ilan yung tama, ilan yung mali. Okay? Yan lang ibig sabihin yan. Okay? So, yan. Ito, sample ito ng computation. 1-1, tapos 90. Classification niya is 91%. Precision niya is 50%. Based dun sa formula to, Then, yung recall niya is 1 out of 9, 11%. Ano ba? Magko-compute pa ba tayo nito? Siguro isang example lang. Isang example lang? Ano ba? Papakompute ko lang yung accuracy. So, may formula naman eh. Halimbawa, ipapakompute ko yung accuracy. Ibig sabihin, 1 plus 90, ay di 91. Over, aadin mo to lahat, ay di 91% lang. So, yan yung, yan yung example ng accuracy. Okay? Gagawin natin yan. Last slide na pala to. Last na ba yun? Okay? So, last slide. Next. Within 30 minutes, tapusin natin to. Ito, sample to. Logistic regression. Totoong data to. Galing to sa open data set. Diabetes. So, tingnan natin kung ano yung data niya. Okay? Ang diabetes na to is tinatawag na gestational diabetes. Kapag kasi nagbubuntis ang isang babae, tumataas ang risk niya na magkameron siya ng diabetes. Remember girls, pag nagbubuntis, mas mataas yung risk na magkameron kayo ng diabetes. Hindi ako doktor ako pero hindi medical. Okay? Academic doctor pero hindi ako medical. Okay, so ganito yan. So meron tayong 768. Okay, ito yung variables niya, Pregnancies. 10 times. Dami. Glucose level 101. Ito yung mga pasyente, Blood pressure 76. Skin thickness 48. Di ko alam paano yung skin thickness. Again, hindi ako doktor. Hindi ako medical doctor, pero pwede ko siyang i-analyze. Tapos, yung result nito, ibibigay ko sa actual na doktor. Titingnan ko kung tama yung sinasabi niya. Insulin level 180. Body mass index. Yung BMI, may age ka, may height ka. According sa age at saka sa weight mo, according sa age at saka sa height mo, tama ba yung timbang mo? Doon sa dalawang parameter. Okay? Diabetes degree function, hindi ko na alam yan. Doktor ang nakakaalam yan. Age, 63. Outcome, ano yung 0, ano yung 1? Okay? May diabetes ba o wala? Saan makikita yung outcome? Sa mga manual ng dataset, makikita mo yung outcome. Titingnan natin, yung 0 ba diabetic, yung 1 ba hindi? Ang outcome kasi niya nilagay 0 and 1 lang. Pwede namang ang outcome niya is D o kaya ay N. Nagigets ba? Pwedeng D or N. Pero dun sa nakuha nating data, 0 and 1 lang. So ipipredict natin, gamit ay logistic regression, kung yung pasyente natin ay may diabetes o wala. Hahanapin natin gaano ka-accurate yung model na gagawin natin. Okay? Again, ulitin ko tong notion ng AI Ulitin ko, alam kong ulit-ulit na to. Pwede ito tong gamitin ng mga doktor. Okay? Ang goal ng AI ay para hindi palitan yung human. Kahit anong trabaho. Nagde-develop ng AI para hindi palitan yung human. Para i-supplement lang yung existing knowledge niya. Machine knowledge, dagdagan mo ng human knowledge at saka compassion is equals powerful na prediction. Okay? Yung iba kasi natatakot sa totoo lang, someday ma-replace tayo ng AI. No. Hindi tayo ma-replace ng AI sa totoo lang. Tinutulungan lang tayo ng AI. Okay? Yun kasi ang fear nung iba. Balang araw, dominated na daw tayo ng mga robots or something. Hindi ako naniniwala. Okay? Hindi ako naniniwala doon.
So, tingnan natin. So, count plot. Okay? So, 0 and 1. Ano nga bang 0 dito? Basta, wala akong idea kung ano yung 0 and 1 eh. So, titingnan ko na lang. Wala bang manual to? Hindi ko alam. Baka mamaya nandun sa baba. So, ibig sabihin, ganito yung counting. Ano? So, dominated siya nung 0. Hindi ko nga alam kung diabetic or non-diabetic eh. Okay? So, siguro pag 0, non-diabetic. Hindi, tingnan natin sa glucose. Tingnan natin sa glucose level. So, mag-sample tayo. Baka kasi yung glucose ang nagde-decide. Sige, try natin mag-sample. Siguro mga 5. So, 139. Insulin siguro. 140. 140. Glucose. 103. Blood pressure, mababa. Hindi ko masabi. Basta 0 and 1. BMI. Sabihin mataas. Mamaya, yan ko na lang. Tingnan ko nga, diabetes dataset. Hindi ko nakuha eh. Tingnan ko lang. So, kung gusto nyo makakuha ng maraming data, inire-recommend ko sa inyo tong Kaggle. Madami niyang open dataset. Ito, sample to. Yan o. Pare-parehas yung dataset natin. Outcome class is 0. Nakasulat ba dito? Ito yung ginagawa natin, no? Variable 0 and 1. 1 is interpreted as positive. Yung 1 diabetic, yung 0 non-diabetic. Okay? So, malinaw. So, lalagyan ko na lang dito sa dataset para malinaw. So, 1 is diabetic. 0 is non-diabetic. Okay? So, ganyan na lang. So, buti may internet tayo. So, ibig sabihin, ito diabetic to. According dun sa doktor na nagsabi niyan, gagawa lang tayo ng model kung kaya nating i-predict how accurate yung model natin based dun sa existing data. So, dito, since marami tayong variable, may limitation lang tayo ng data projection sa 2D at saka 3D, pumili lang tayo ng dalawa, glucose against BMI. So, yan yung magiging graph natin. So, paano natin i-interpret? Pasensya, nakita niyo si Bini Sheena. My bias, sorry. Kapag medyo nalulungkot na ako, pagre-research, tinitingnan ko lang yung picture niya. Ginaganahan na ulit ako magsulat. So, yan. Okay. So, sir, ano magiging interpretation natin dyan? So, pag nakikita nyo nagkukumpul siya, wala siyang, halimbawa, puro blue lang, puro orange, madali siyang i-predict. Nagigets ba? Based sa glucose at saka sa BMI ba yung isa? BMI, kung makikita mo, is nag-i-intersect yung data na to. So, nag-e-expect ako na hindi siya ganun ka-accurate kapag glucose at saka BMI yung pinili natin. Nagigets ba? Okay? So, try pa natin ng iba. So, pwede mo namang i-test. So, halimbawa, insulin against glucose. So, ibig sabihin, pwede ba nating i-predict kung dadalwa lang yung variable natin? Pero gagamitin natin lahat ng variable. Glucose lang ba siya at insulin? Hindi rin. Kasi the moment na naghihiwalay talaga yung blue at saka yung orange, madali siyang i-predict. Nagigets ba? So, sisilipin mo din siya. Based sa hindi naghihiwalay, makikita mo din kung anong pwedeng model ang gamitin mo. Okay? So, isa pa, last. So, based sa insulin at saka siguro sa number ng pregnancy, halimbawa, ang x-axis ko ay gagawin ko siyang pregnancies. So, mas marami bang time na nanganak? Mas prone ba sa diabetes? So, hindi rin. Okay? Yan yung mahirap na part. Okay? Kaya gagamit na tayo ngayon ng modeling. So, next step, ay di alam mo na.
Ito hindi ko na ipapakita to kasi ang tagal mag-generate ng pair plot. Kasi meron akong variable na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 times 8, 64 graphs. Pair plot ito eh. Ibig sabihin, pregnancies against glucose, skin thickness against ganito, against ganyan. So magke-create ako ng 64 graphs. Pero kung gusto nyong i-run, bahala na kayo, i-run nyo na lang. Pero uubos tayo ng time. 64 ito eh, 64 graphs. So hindi ko na lang ipapakita yung pair plot. Pero natetemp ako, ipakita ko na din. para makita nyo lang kung ano yung possible na combination ng variable na madaling i-predict. Bakit isasama ko pa yung age kung wala namang kinalaman sa prediction? Yun yung ibig ko sabihin. Nagiging ano lang siya, nagiging noise. Bakit isasama mo pa yung age? Hindi naman siya nakaka-predict sa diabetes. May topic tayong ganun, dimensionality reduction. So kung titingnan mo siya, naghahanap ako ng magkahiwalay na blue at saka orange. Halos wala naman. Okay? Halos wala. Nag-o-overlap pa rin. Ang nakikita ko na lang na malapit, siguro itong part na to. Ito ay skin thickness against glucose. Mas makapal ba ang balat kapag diabetic ka o mas manipis? So, yan yung pair plot. Ito sa totoo lang, ito muna yung ginagawa ko kapag meron akong dataset. Tinitingnan ko saan siya maghihiwalay. Sa case natin, wala naman. Okay? So, ito yung gagawin natin. So, dataset.columns. Nawalan ako ng internet. Nalobat siguro. Wait lang. Pag hindi ko natapos, hindi. Nalobat siya eh. Saan ba ako pwedeng connect dito? Abot ka pa. Nalobat. Kaya nag-flicker kanina, lobat pala. Medyo mahaba pa kasi to. Sige, tuloy lang. So, skip ko na to, no? Skip ko na muna itong ginawa nating validation data. Hindi ko na muna ito gagamitin. Okay? So, hindi ko na muna siya gagamitin. Skip natin siya. Wait lang. Bubuhayin ko lang ulit. Dito kasi nag-introduce tayo ng data na ipe-predict. Sige, discuss ko na din. So, ganito. So, kahit hindi ko ma-code, as much as possible, i-explain ko na lang. So, balik tayo doon sa data natin. Ang pinakalas ko na data dito, kung ipapakita natin yung tail, is around 700, 36, 37. O 36, basta yun. So, ang ginawa natin dito, meron tayong pasyente na ganito yung dataset. Okay, halimbawa, number ng pregnancies, yung kasunod na variable, up to, ito yung age, then yung negative 1, yun yung target natin. Sir, wala naman tayong negative 1, di ba? Yung negative 1, ilalagay ko lang dun sa dataset natin kasi hindi natin alam pa yung prediction. Nagigets ba? Meron tayong pasyente, ganito yung information, 2, mamaya ipe-predict natin. Okay? So, yan lang yung ibig sabihin yan.
meron tayong dalawang data na hindi natin alam kung ano yung magiging prediction natin. Kasi ito'y data na hindi pa nakikita ng doktor. Ganito yung measurement niya. Okay? So, ganyan yung nagiging measurement niya. Hindi pa natin siya nakikita. Ang tawag natin dyan, dun sa ipipredict natin, is validation data. Ang last data natin kanina is 767. Tama. Mag-a-add lang tayo ng dalawa. So, ulitin ko ulit ha. Yung last data natin is 767. Dadagdagan lang natin ng 768 at 769. Nagigets ba? Okay? Gumawa tayo ng data frame ng dalawang data natin, which is ito. Okay? Anong outcome? Sir, di ba 0 and 1 lang tayo? For now, negative 1 kasi hindi natin alam eh. Okay? Hindi natin alam. Then, ang ginawa natin, sige, titingnan ko lang kung may internet na ulit ako. Nasaan na yung smart bro something? Ayan, yan na siya. Okay? So, gumawa lang ako ng specific data dito. Wait lang. Ayan. Okay? Ito, yung 1, 84, 65, 30, 0, 25, 0, 51, 50, tapos negative 1. Okay? Gumawa ako ng data na 768 at saka 769. Kasi ang data natin kanina is 767. Itong data na dalawa na to, ito ipipredict natin mamaya. Okay? So, remember, tingnan nyo, medyo masalimuot yung step. Ang next natin gagawin, di ba meron akong existing dataset hanggang 767. Iko-concatenate natin in terms ng row. Yung 768 kanina, 0 to 768, dadagdagan ko ng 768 at saka 769. Kanina, yung data natin is hanggang dito lang. Nag-concatenate lang ako ng dataset. Ito yung original nating dataset. Ito yung created natin na dataset. Iko-concatenate ko lang siya in terms ng row. Ibig sabihin, yung 768, dinagdagan ko lang ng dalawa. 768 tsaka 769. Nagigets ba? Okay? So, dinagdagan ko lang siya ng dalawa. Then, ang kasunod nating gagawin is standard scaler. Sir, ano yung standard scaler? Ang logistic regression is napaka-sensitive niya sa extreme value differences. Sir, ano yung sinasabi mong extreme value differences? Yung glucose ko na 122 is malayo na sa value na 3.40. Ano ibig ko sabihin? Ano yung point na sinasabi ko? Kapag ganyan yung value difference mo, 122 yung glucose level, tapos 0.340, masyado nang malayo yung scale. Ito'y hundreds, ito ay hindi malang umabot ng ones. Sir, anong mangyayari kapag meron tayong extreme value differences? Mas papaboran ng linear regression model yung mas malalaking value. Pero, halimbawa, may kinalaman naman yung pedigree function pala sa pagiging diabetes. Sa pagiging diabetic. Pero, madodominate siya ng glucose. Kasi malaki yung value niya. Nagigets ba? Ihilahin niya yung prediction. Kasi mas malaki ako yung... Pero yung 122 versus 0.34. Mas magiging bias tayo dun sa mas malaki. Ido-dominate niya yung prediction. So, sir, anong gagawin natin? Ang tawag dito is normalization ng data. Paano tayo makakahanap ng common ground para dikit-dikit lang tayo lahat na hindi nagbabago yung scale at saka yung relevancy ng value. I-scale ko lang yung data. Okay? Kung may mapa ka, for example, kung may mapa ka sa Google Map, naka-scale kasi yung mapa. Na kapag halimbawa 1 cm lang, for example, yan ay 500 meters. Kung titingnan mo sa mapa, ang lapit-lapit lang nung grotto. Kasi maliit lang siya, naka-scale. So, ganun din yung gagawin natin. I-scale natin yung specific value. Hindi ka pwedeng dumiretso ng modeling
kapag yung data mo is merong extreme value differences. Again, 0.340, 122. Masyado na siyang malayo. Lalong-lalo na dito, 0, tsaka 122. Masyado na siyang malayo. So, sir, anong gagawin natin? I-scale natin yung data para magdikit-dikit lang siya. Pero same value pa rin, pero iba na yung representation. So, ang gagawin natin ganito. I-import ko yung standard scaler, then i-modify ko yung value ng x. Ano nga ulit yung x? Lahat ng variable. Tama ba? Bakit meron ditong drop outcome? Kasi ang outcome ko, target ko na yan. Hindi ko dapat i-scale yung target. Dapat 0 and 1 pa rin. Tama? Ang i-scale ko lang from pregnancies hanggang age. Inihiwalay ko na yung outcome. Ibig sabihin, ang i-scale ko lang is from pregnancies hanggang age. Yun yung x. Dataset, dot drop, outcome, axis 1. Ano yung ibig sabihin axis 1? Drop specific column, which is outcome. Then, gagamitin mo yung standard scaler, i-fit mo yung x, ganito yung magiging itsura ng dataset mo. Okay? Ito ay scaler.fix. So, ito yung dataset mo na original. Tapos, pag tinransform mo siya as a scale feature, ganito na yung magiging itsura niya. Okay? So, kung i-convert natin siya, ulitin ko ano, ito ay sample ng unscaled data. Okay? Ito ay sample ng scaled na data. Yung pregnancy ko, ang nagiging value niya sa scaled version is 0.63. Yung 148, ang scaled version niya is 0.84. Yung 72 ko, nagiging 1.149, 90.07. Yung 0 ko, nagiging negative 69, which is okay lang. Yung BMI, 0.20. Diabetes prediction, 0.46. Yung age, nagiging 1.42. Kung itatransform mo siya pabalik, siya ay 50 pa rin. Pero iba na ang representation. Anong nasolve natin dito? Dikit-dikit na sila. Wala na tayong papaboran na variable. Nagigets ba? Bago ka mag-logistic regression, napaka-sensitive niya sa extreme value differences. Yung sinasabi ko dito. Kaya ang gagawin mo, i-scale mo muna siya. Nagigets ba? Okay. Ay di na-scale na natin, ano? Na-scale na natin. Kung titingnan mo yung feature na naka-scale, ganito na itsura ng data mo. Ang kailangan ko ngayong gawin, ano? Di ba meron tayong dalawang variable na isinama kanina? Sir, bakit sinama mo yung dalawang variable na created? Para ma-scale ko rin siya. Para on equal ground kami. Pag ipipredict ko, ang i-feed kong value is yung scaled version na niya. Ngayon, kung naka-scaled version siya, ano na yung original niyang value? Alam ko pa rin kasi sa taas, alam ko yung original niyang value. May idea pa rin ako. Isinama natin siya dun sa dataset, in-scale natin siya, then tatanggalin natin yung dalawa. Nagigets ba? Kasi kung ang i-feed kong value is yung original value, pero tinrain mo yung logistic regression model mo sa scale data, mali na yung prediction mo. Okay? So, ito yung ipipredict natin mamayang dalawa, pero siya ay naka-scaled version na dun sa baba. Sige, punta muna ako dun sa baba. So, kung titingnan natin, ito ay 768 tsaka 767. Okay? So, tingnan ko paano. Ito ay nakanampay array. Kailangan ibalik ko lang siya sa data frame. Ito yung ibig sabihin niya. No? Gumawa lang ako ng data frame. Ano yung dataset.columns? Negative 1. Hindi kasama yung outcome. Kaya hanggang age lang tayo. Gumawa ka ng pangalan na dataset columns except the outcome. Kaya hanggang age lang. Okay? So sige, baba pa tayo. So, ito yung tail ng dataset. Yung dati, dito scaled features. Then, yung x natin, tatapusin ko lang hanggang 768. Nagigets ba ako?
Yung aking x, di ba, dinagdagan na natin ng dalawa, 769. Ang isasama ko lang hanggang 768. Kasi gagamitin ko yung dalawa mamaya for prediction. So, kaya ang sinasabi mo dito, hanggang 768 ka lang, which is 767. Yung aking y, hanggang 768 ka lang, then, ang column mo lang na kailangan is yung outcome. From 8 to 9. 8 to 9, ibig sabihin, index 7. Index 7 nga ba? Index 8. Okay? Isang column lang. Lahat ng column hanggang 767, pero yung outcome lang. So, kung ipapakita ko sa inyo yung x dito, ipapakita ko sa inyo yung x dito, ano? Para malinaw lang, ito yung tail. Sige, 5. So, dagdag bawas lang yung ginagawa natin. Ito hanggang 767. Then, yung y natin, kung titingnan natin yung y, ang laman lang ng y ko is outcome. Gaya pa rin kanina nung linear regression. Inihiwalay ko yung x at saka yung y. Pero, yung dalawa sa hulihan, tinanggal ko. Yun kasi yung gagamitin ko pang-predict mamaya. Kung may diabetes sila o hindi. Kasi ang outcome natin, negative 1. Hindi natin alam eh. Okay? So, yun yung ibig sabihin. So, ito lang ulit yung ginagawa natin. 70-30 yung hatian natin, random state na 101. Then, logistic regression model, ako din magde-decide ng random state. Kasi, stochastic yung model. Pag sinabi kong stochastic, randomize yung initialization. Hindi natin alam kung saan siya magsisimulang dataset. Dataset 360 ba? Dataset 240. Pag sinabing stochastic, randomize yung selection niya ng unang computation. Kung hindi tayo pare-parehas ng initialization point, magkakaiba tayo ng sagot. Okay? I-fit ko lang yung model, then ipipredict ko. Okay? So, ibig sabihin, yung unang testing natin is walang diabetes, merong diabetes, walang diabetes. So, kung gusto mong silipin yung x-test, silipin mo yung x-test. Para makita mo. X-test. Yan. So, ibig sabihin, itong 767 na to, ganito yung parameter at a scaled version, siya ay walang diabetes. Itong 748 na to, ganitong parameter, naka-scaled version, siya ay may diabetes. Yun yung ibig sabihin. Then, confusion matrix tayo at saka classification report. Okay, so tanggalin ko muna to. Sige, tapusin lang natin ha. Kahit lampas na ako sa oras. So, tapusin lang natin. Yung confusion matrix, kung ipapakita ko sa inyo yung CM, parang MAPE din siya. Yung actual na nangyari sa test, yung outcome sa test versus dun sa prediction natin. Gaano siya ka-accurate? Bibigyan ka niya ng confusion matrix. True positive, true negative, false positive, false negative. So, ibig sabihin, out of 133 true positive, meron tayong pagkakamali ng 17 times. Pag sinabi mong walang diabetes, 49 yung tama, nagkamali tayo ng 32. So, nakikita mo dito na nahihirapan siyang mag-predict kapag non-diabetic. Pero magaling siyang mag-predict, very obvious, kapag ikaw ay diabetic. So, mayroong kahinaan pa rin yung model natin. Sir, paano gaganda yung projection yan? Gagamit ako ng heat map. Heat map. Dito, ang positive natin is non-diabetic, binaliktad natin. Tapos, diabetic, then, pwede ko sabihin plt.show. Yan yung confusion matrix natin na sinasabi. Okay? Yan yung pinakita ko sa inyo. Based from this, kino-compute natin ang accuracy, precision, recall, F1 score, and kung ano-ano pa. So, sabi ng model natin, siya ay, ang positive natin dito, non-diabetic, iba pala yung context. Ang sabi natin dito, non-diabetic siya. Okay? Then, ang sabi ng model, sabi ng actual, diabetic siya, non-diabetic. Ang sabi ng logistic regression model is non-diabetic. 133 times, tama. 17 times mali.
Sabi dito, diabetic siya. Sabi ng prediction, diabetic din. 49 times tama, 32 times mali. Ano yung magiging accuracy natin? Yun yung classification report na y-test at saka prediction din yung kailangan ko. Ang accuracy ng model natin, titingnan mo yung macro average, is around accuracy niya. So, tingnan ko na lang tong weighted average. Mas maganda kasi yung weighted average. 78%. Okay? So, hindi siya ganun kataas. Kasi nahihirapan siyang mag-predict ng diabetic dun sa case pala natin. Nung diabetic, magaling siya sa non-diabetic. So, ngayon, ito na yung data natin nung X. Binabalik ko lang. Ito yung data natin ng 768 saka 769. Ipipredict natin siya ngayon kung may diabetes siya o wala. Yung data natin 768 at saka 769, ang pipiliin ko lang is yung variable niya. So, ang ibig, hindi ko ata na-execute to. So, ito yung value natin. Okay, so, nag-error siya 768 to 770. Ang sabi niya dito is, found array while a minimum 1 is required. Teka lang ha. I-run all ko na lang ulit. When all else fail, i-run all mo na lang ulit. Okay? Pag nag-e-exam, hindi mo na alam gagawin mo, hindi maganda yung result, i-restart mo na lang. Sige, i-restart natin. Gusto ko lang malaman kung yung patient ko na 768 at saka yung 769 is may diabetes o wala. Okay? So, yung patient ko na 767 is walang diabetes. Okay? So, tingnan ko yung ano bang pinapakita ko dito. Scaled features. So, part siya nung scaled features na dataset. So, tingnan ko lang kung ano laman ng scaled features. Ito kasi siya, oh. Ay, hindi siya naka-data frame. Basta, yung data natin kanina, kokopyahin ko na lang, ha? Asan ba yung data natin kanina? Gusto ko siyang makita. Yung 7.6, ito. Validation data pala yung tawag. Tapos may graph pa sa baba, eh. Wait lang. So, 0 and 1. So, titingnan ko lang tong validation data natin. Ito kasi yung pinipredict natin. So, magpakita ka na. Ayaw niya magpakita. Pero, yun yung data natin na pinredict. Namatay ulit yung ano ko. Pero, ang ibig ko sabihin, ito yung validation data natin. Ito kasi ang gusto natin i-predict kanina. Yung data na to, itong data na to, 768, walang diabetes. Yung 769, may diabetes. Based dun sa prediction model natin. 0 and 1. Okay? So, kung kayo nagtatrabaho halimbawa sa clinic, tapos may idea kayo ng ganito, tapos may data din kayo, so, pwede tayong makatulong sa doktor. Halimbawa, kino-contest nila yung isa't isa, pero sasabihin mo, kaya kong mag-predict Doc X ng diabetes sa specific ganitong variable, pero may catch, 76% accurate lang ako. So, ang goal natin is humanap ng mas magandang model, which is kaya kong i-push to hanggang 95%. Kasi hindi magaling yung logistic regression model. Pag hindi magaling yung logistic regression model, maaaring support vector machine, maka 85 tayo. Maaaring decision tree, maka 91 tayo. Maaaring random forest, maka 95% tayo. Okay, hindi sinabi na yung dataset mo is hanggang dun lang, makukontento ka na. Maybe, there's somewhere out there. Na para sa akin. Which is 95% accurate. So, sa logistic regression, 76. Sa support vector, halimbawa is 91. Sa random forest, halimbawa is 97. Pwede ko na i-publish yung research. Na nakita ko na itong random forest na ginamit ko is mas accurate siya dun sa existing na ginamit.
Ganun lang kadaling mag-produce ng research sa data science. As a researcher, ganyan yung ginagawa namin. What if ganito yung approach ko? What if ganyan? Paano kung mapupush pa yung boundaries ng accuracy para maging accurate siya? Pero sa totoo, gagamitin ulit natin tong dataset na to. Papakita ko sa inyo na meron pang mas magandang model. Okay? Yun yung papakasalan mo na, syempre. Pag maganda na, very fit na siya. Okay? So, yun. Actually, may graph pa siya para makita mo lang yung sigmoid. Overtime na ako ng 10 minutes. Since ang graph nga natin ay dalawa lang ang pwede kong piliin. So, pipili ako halimbawa, glucose ba versus dun sa prediction. So, ito yung sigmoid ng glucose. Ito yung sigmoid. Wala nga pala akong internet. Namatay yung pero yan. Saan ako nakakonect? Sa faculty. So, ito yung sinasabing sigmoid kung paano mo siya naka-classify, paano mo ipo-project. So, kung titingnan mo lang yung code, gumamit ka pa rin ng regplot, pero ang mode mo is logistic. So, yun na ibig sabihin yan. So, kung titingnan mo yung data, anong magiging interpretation mo dito? Kung glucose lang ang basihan mo, maganda na yung nagiging prediction. Kasi mas mataas ang glucose level mo, yung sabihin, mas maraming kang sugar. Tama ba? Kain ka ng kain, hindi ka naman nag-exercise. Yung energy mo na sa katawan mo lang, nagiging fats. Kaya tumataba. Pagkain ka ng kain, pagkakain mo, nood ka ng TV, tapos meron kang 1.5 na coke sa tabi, tapos may piatos ka na party size, tapos tutulog ka na lang. Pagising mo, ganun ulit. Kakain ka na naman. Tapos, Netflix, nood lang. Okay? Payo ko sa inyo, since bata pa naman kayo, go out. Explore the world, something. Sa totoo lang, kasi ang magiging, sa totoo lang, ang naging regret ko din kasi, hindi ako naging adventurous nung bata ako. Masyado ako naging focus sa career. Okay? Which is pag nakikita ko yung iba, medyo at some point meron akong regret. Masyado kong inuna yung career over ng Pero hindi ako nagre-regret na nag-asawa ako at 29 years old na para sa edad, para dun sa time namin, late na kasi yung 29. Usually mga makabatch ko 25, 24. Pero ngayon normal na siya. Okay? Huwag kayong papapressure na na mag-asawa ka na kasi tumatanda ka na or something. Okay? Huwag kayong magpapapressure, ganun kasi yung minsan magre-reunion kayo ng high school. Usually ganun pag high school magre-reunion, sabihin ay wala ka pa ring asawa. Yes, may mga kabatch akong babae na nung high school, talagang crush ng bayan siya, pero hindi siya nag-asawa. Yes. Kahit ako nagka-crush sa kanya Hindi, as in, hindi ako nagbibiro. Sa ganda niya nung high school kami, ang dami nagkaka-crush kahit anong year level, first year, second year, third year, fourth year. Pero hanggang ngayon, wala siyang asawa. Hindi ko alam. Dahil ba marami siyang choices? Strange. Napaka-strange. Ang daming nandiligaw, ang daming naging jowa, pero hindi siya nag-asawa. At age namin na 42, hindi ko alam kung mag-aasawa ba siya. Okay? Babae siya, babae. Babae siya. So, balik tayo sa sigmoid. So, ganito. Pag nakita niyo yung line is nagka-curve, from end to end, maganda yung glucose as a predictor ng diabetes. So, sample, insulin, not so much. Not so much. Maaaring mataas yung insulin level mo pero hindi ka diabetic. Next, skin thickness, wala sa kapal ng balat o ng muka. Tingnan nyo yung graph. Wala. Hindi siya nagko-contribute. So next time, pwede ko na siyang tanggalin. Malay mo, tumaas pa yung accuracy. Yun yung ibig ko sabihin. Okay? Age? Pwede. Pwede. Body, BMI? Pwede.
Siyempre, halimbawa, ang height mo ay 5, tapos ang weight mo ay 360 pounds. Parang hindi siya normal. Eh, di ba? Parang hindi siya normal. 5 feet, 360 pounds, tapos age mo, halimbawa, ay 50. Parang hindi siya normal. Okay? So, yes, pwedeng BMI. Then, explore nyo na lang yung iba. Babaguhin nyo lang naman ito eh. Kung gusto nyo makita pa, ano pang variable natin? Ano pa meron tayo? Meron eh. Pregnancies. May kinalaman ba na marami ka ng beses nagbuntis? Malamang yung data natin ay puro babae. Ano, wala naman nabubuntis na lalaki. Okay? Wala akong internet, pero i-explore nyo na lang. Ano? Explore nyo na lang. So, makikita nyo naman yun. Okay? Silipin nyo na lang. Ba't walang lumabas? Pregnancies. Pregnancies. Basta kayo na lang magpalabas. Ano, pregnancies against dun sa prediction. So okay ang BMI, age, pwede. Skin thickness, no. Insulin, no. Glucose, yes, definitely. Kasi maganda yung pagkakasigmoid. Very well defined. Okay? So yun na lang, tatapusin na natin.